Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Triplets mula California, sabay-sabay na nagtapos ng summa cum laude sa iisang degree. 70-year-old na lola narating ang tuktok ng Mount Apo. Vlogger na nag-Superman motorcycle stunt habang nakabrief at crop top, ipinatawag ng LTO. Korean vlogger na binibili ang mga breast milk at sabay iinumin bilang content, umani ng batikos. Mga lalaki, mas malaki ang tsansang mamatay sa broken-hearted syndrome ayon sa isang pag-aaral. Pusa na may tangay na droga nahuli sa labas ng bilangguan sa Costa Rica. At buntis na idineklarang brain dead sa Georgia, 3 buwang naka-life support dahil sa abortion law. Iba't ibang mga nagbabaral na kwento na naman ng ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, 3 in a row. Yan na lang siguro ang masasabi ng magulang ng triplets na ito mula California. Paano ba naman kasi ang tatlong Mariay sabay-sabay na nagtapos sa kolehiyo at summa cum laude pa sa iisang kurso? Marahil sa ating journey sa kolehiyo, ang graduation ang pinakinaabangan nating lahat. Kasamang ating magulang sa paglakad sa stage, hawak ang ating diploma at bonus pa kapag may award tayong matatanggap. Pero tila kakaiba't nakakamaang kwento ng magkakapatid na ito sa kanilang college graduation. Sa isang pambira kasing pagkakataon, sabay-sabay na nakapagtapos sa kolehiyo ang 22-year-old triplets na sina Mayle, Kiel at Makana Young. Sa kanilang pagtatapos, pare-pareho pa silang pinarangalan bilang summa cum laude sa San Diego State University. Ang nakakamangha, iisa rin ang kanilang kurso na tinapos, ang Bachelor of Science in Integrated Marketing and Communications minor in Disciplinary Studies. Sa isang interview ng US News platform sa triplets, sobrang meaningful nilang makapaglakad sa stage nang sabay-sabay sila magkakapatid na mayroon pang parangal. Sa isang joint statement nila sa website ng isang magazine, ikinuwento nila na lumaki at nag-aral silang tatlo na magkakasama kaya naging support system nila ang isa't isa. Ginawa din nilang motivation ang hindi may iwasang pagkakaroon ng pagkukumpara lalo na't nasa iisang classroom sila at pinanatili ang healthy competition. Tulad na lang tuwing may bagong achievement ang isa sa kanila ay nai-inspire naman ang dalawa. Ika nga nila, kung nakaya ng isa ay makakaya rin ng dalawa. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, age is just a number. Yan ang pinatunayan ni Nanay Leticia mula sa Oroquieta City. Sa edad kasing 70, abay narating nito ang tuktok ng pinakamataas na bundok sa Pilipinas with matching pangmalakasang OOTD. Ang kahanga-hangang achievement ni Lola Leticia sa trending report ni Angelica Cosme. Sa mga naghahanap ng sign para kulayan ang planong magbundok, baka ito na ang hinahanap mo. Hinangaan kasi online ang tibay at lakas ng isang lola mula sa Oroquieta, Misamis Occidental. Sa edad kasing 70, abay patunay ito sa kasabihang age is just a number nang akyatin ang Mount Apo na siyang pinakamataas na bundok sa Pilipinas o may taas na 2,154 meters above sea level. Siya, si Nanay Leticia Subebe na abay #slay sa kanyang sparkly bright pink modern Filipiniana outfit nang marating ang tuktok ng bundok na matatagpuan sa Davao. Game na game rin itong nag-posing sa harap ng kamera.
Marami naman ang nagpaabot ng pagbati, bumilib at na-inspire sa achievement na ito ng senior citizen na talaga nga namang sumakses. Ayon naman sa trailadventures.com, hindi biro ang pag-akyat sa Mount Apo. Sa katunayan nga raw ay hindi ito advisable para sa beginners. Para naman sa mga interesado, inaabot daw ng 3 hanggang 4 na araw para marating ang summit at makabalik sa ibaba. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, inisyuhan na ng show cause order ng Land Transportation Office ang isang vlogger sa Western Visayas matapos ang di umano'y paglabag sa Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code. Ang vlogger kasi nais patang ginagawa ang delikado at nakamamatay na Superman stunt sa motor habang nakasuot ng brief at crop top. Ang mga sumunod na pangyayari alamin sa aking report. Ang simple sanang katuwaan na uwi sa masinsinang harapan. Ipinatawag na ng Land Transportation Office o LTO ang isang vlogger at dating tindero ng isda mula Western Visayas na si Jimmy Catarata o mas kilala sa tawag na Boy Kayak. Yan ay matapos kumalat ang video nito na ginagawa ang delikado at nakamamatay na Superman motorcycle stunt sa isang public highway sa Barangay San Isidro sa Aklan. Ayon sa LTO, isa itong malinaw na kaso ng reckless driving, paglabag sa ilalim ng Section 48 ng Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code. Ang naturang stunt ang kumitil sa buhay ng motovlogger na si John Louis Arguelles sa viral road crash noong Enero. Naging ulo ng mga balita kamakailan ng pamosong Devil's Curve sa Marilaki Highway sa Rizal na karaniwang dinarayo ng mga rider at enthusiast upang magpakitang gilas sa mistulang roadshow exhibition. Samantala, hindi rin nakaligtas sa matalas na mata ng LTO ang suot itong crop top at brief sa ulo. Nadiskubre din kalaunan na wala pala itong driver's license at pinagpapaliwanag kung bakit hindi ito dapat pagbawalan na kumuha ng lisensya sa hinaharap. Depensa ni Catarata, ginawa lamang daw nito ang stunt para sa content at wala naman daw itong tinatapakan na ibang tao. Pinagbayad na siya ng 3,000 piso kaugnay ng kanyang delikadong stunt. Paalala ng LTO, ang tunay na content creator ay dapat nagsisilbing mabuting halimbawa para sa kanyang mga tagasunod. Si Boy Kayak ay kilala sa paggawa ng iba't ibang skits at nakatatawang content tulad ng prank at sayaw. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, laman ng balita sa South Korea, ang isang Korean vlogger na kasalukuyang naninirahan dito sa Pilipinas matapos itong bumili ng breast milk sa mga nanay at sabay nitong iinumin bilang content. Depensa ng vlogger, tumutulong lang daw anya ito sa mga magulang na walang trabaho at inihalin tulad pa ang kanyang sarili kay Santa Claus. Bagay na umani naman ng batikos online. Ang iba pang detalye sa trending report ni James Galange. Binatikos at laman ng balita ang Korean vlogger na ito sa South Korea matapos mag-viral sa kanilang bansa ang video kung saan bumibili ito ng breast milk sa mga nanay dito sa Pilipinas at saka iinumin. Sa isang evening newscast na sabing bansa, dito ipinakita ang video kung saan inaalok ng vlogger ang mga mami ng 500 pesos kapalit ng kanilang breast milk. Hindi naman pinangalanan ng naturang vlogger ngunit sinabi na kasalukuyang mayroon na ito 4.5 million followers at may tagal na din ng halos 8 taon sa social media. Mayroon na rin itong mahigit 4,000 videos ng ilan ay patungkol pa sa pag-aalok ng pera para bumili ng gatas. Samantala, binanggit rin ng newscast na minsan ay hinahaluan pa nito ng alak at saka iinumin sa harap din mismo ng mga magulang. Sa panayam naman ng mismong vlogger, dinipensahan nito ang mismong akto at sinabing nais lamang niyang tumulong sa mga nanay na walang trabaho at inihalin tulad pa ang sarili na parang si Santa Claus. Itinanggi rin nito na isaan niyang sexual intent o exploitation ang mga ginagawa nitong content at sinabing para lamang daw sa kanyang personal health. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, isang masakit na balitang hindi lang pampuso, kundi pang kalusugan. Sa panahong uso ang nasaktan sa pag-ibig,
lumabas isang bagong pag-aaral ng broken heart syndrome ay hindi lang figurative. Ito ay tunay at nakamamatay. At ang mas nakakagulat, mas malaki ang tsansa na tamaan at mamatay dito ang mga lalaki kaysa sa mga babae. Ano nga ba ang sanhi nito? At bakit hindi ito dapat basta-bastang nakakalimutan o nareremedyohan lamang ng move on? Alamin natin sa report ni Mili Borja. Lumabas sa isang bagong pag-aaral na mas mataas ang tsansang ikamatay ng mga lalaki ang tinatawag na broken heart syndrome kumpara sa mga babae. Ayon sa Journal of the American Heart Association, sinuri ng mga researcher ang 199,890 patients na naospital sa US mula 2016 hanggang 2020 dahil sa Takotsubo cardiomyopathy. Isang kondisyon kung saan nababalisa ang pumping chamber ng puso dahil sa matinding emotional o physical na stress. Bagaman 83% ng mga naitalang kaso ay kababaihan, mas mataas ang naging mortality rate sa mga lalaki na nasa 11.2% kumpara sa 5.5% sa mga babae. Nilinaw ng mga eksperto na hindi patiyak ang dahilan sa likod ng pagkakaibang ito at kailangan pa ng karagdagang pag-aaral. Ayon kay Dr. Muhammad Movahed, lead author ng study, posibleng ang kakulangan ng social support sa mga lalaki ang isa sa mga salik na nakakaapekto sa kanilang paggaling. Sinabi rin ng mga eksperto na ang Takotsubo syndrome ay maaaring magdulot ng mga seryosong komplikasyon tulad ng cardiogenic shock, cardiac arrest, stroke, pulmonary edema, irregular heartbeat at blood clots sa puso. Sa kasalukuyan, wala pang tiyak na gamot o lunas na napatunayang mabisa sa pagpapababa ng komplikasyon o mortalidad sa nasabing kondisyon. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, isang pusa na may tangay na 2 pakete ng ipinagbabawal na gamot ang nahuli sa labas ng bilangguan sa Costa Rica. Ayon sa otoridad, nakakabit umano sa katawan ng pusa ang droga nang maispatan nila itong palakad-lakad sa isang bahagi ng kulungan. Kumusta na kaya ang binansagang narco kitten? Ibabalita ni Rose Babiera. Hindi isang tao kundi isang hayop ang napaulat na sangkot sa operasyon ukol sa ilegal na droga. Yan ang isa sa mga hindi pangkaraniwang balita na bumungad sa Costa Rica matapos mahuli ang isang pusa na nagpupuslit ng 2 pakete ng droga sa loob ng kulungan sa Pocosi Penitentiary. Ayon sa ulat ng mga otoridad, nakita ng isang pulis ang isang itim na may puting pusa na may kahina-hinalang bagay na nakakabit sa katawan nito. Sa unang tingin, tila kulay abong mga patch ang nasa katawan ng pusa. Nang hulihin na ito, dito na nga natuklasan ng pakete na ang laman ay higit 235 gramo ng marijuana at 67 gramo ng crack paste at 2 piraso ng papel para sa paggawa ng tiket. Agad namang kinumpiska ng mga pulis ang naturang gamot. At dahil dito, pinangalanan ang naturang pusa na Narco Michi o Narco Kitten sa social media bago ito isinuko sa National Animal Health Service para masuri ang kanyang kalusugan. Sa ngayon, hindi pa tukoy ng mga otoridad ang suspect sa likod ng iskema ng pagpapasok ng droga sa loob ng kulungan. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating huling trending story, isang nanay mula Georgia sa Amerika ang 3 buwan nang binubuhay sa pamamagitan ng life support. Yan ay dahil sa pagiging brain dead nito dahil sa namuong clots sa kanyang utak. Ayon sa pamilya, ito raw ay dahil umano sa takot na mapanagot sa abortion law ng kanilang bansa. Gayong buntis din ang naturang pasyente. Ang reaksyon ng pamilya at ng ilang grupo dito, alamin sa report ni Dustin Bayog. Isang 30-year-old na nurse sa Georgia sa Amerika ang dineklarang brain dead at binubuhay na lamang na life support dahil sa pagkabuo ng blood clot sa kanyang utak. Bukod dito, ang kinababahala ng ina ni Adriana Smith na si April Newkirk ay tila hindi nabigyan ng opsyon sa kahinatnan ng kanyang anak. 3 buwan na kasing binubuhay ng life support si Adriana Smith, hindi dahil sa ito ang naging desisyon ng kanyang pamilya, kung hindi dahil pinagbubuntis ito ang kanyang anak. Nasa ika-6 na linggo na ng pagbubuntis si Smith nang mangyari ang hindi inaasahan na insidente. At dahil sa umiiral na batas laban sa abortion treatment sa 6 na linggong pagbubuntis kung saan kaya na makadetect ng fetal heartbeat ay niligay sa life support ang ina na si Adriana Smith. Ayon sa ina nito,
Takot umano ang ospital na mapanagot sa naturang abortion law, kaya hanggang ngayon ay nasa life support ang kanyang anak. Pero paglilinaw nito, hindi niya nais tanggalin sa life support ang anak kung hindi ay sana nagkaroon ng choice ang kanyang pamilya. Samantala, ayon sa ilang mga legal experts sa Amerika, hindi sakop ng batas ang naging sitwasyon ni Smith o ang pagkukonsidera sa pagtanggal ng ventilator sa isang brain dead kahit na ito ay buntis. Mayroon ding grupo ang umalma tulad ng Democratic Congresswoman na si Nikema Williams na sinabing may karapatan ng pamilyang magdesisyon para sa ikabubuti ng kanilang pamilya. Taong 2022 nung itinigil ang federal protection para sa karapatan ng abortion sa Amerika, kung kaya mas humigpit na rin ang anti-abortion laws na naipapatupad tulad na lamang sa estado ng Georgia. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan, at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo mga katulad na istorya, i-share nyo na sa ating comment section o di naman kaya itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Magkita-kita ulit tayo bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.